voice I hear him pass. He speaks to me everywhere. This is my Father's world. Oh, let me never forget that though the wrong seems oft so strong, God is the ruler yet. This is my Father's world. Why should my heart be sad? The Lord is King, let the heavens ring. God reigns, let the earth be glad. Get ClickUp's unlimited plan 15% off for life. Assign and organize tasks with Gantt charts. Collaborate.
Naka-face reveal, no? Start mo nga ako. Tingnan mo, magiging box ito pero nakakainis. Masarap. That's peekaboo. That's yellow. That's good. Hello? Naririnig niyo ako? Good evening. Good evening sa inyong lahat. Good evening, Pilipinas, Goldwyn, May, Kuya Glenn, Marco, Good evening, Te. Van Dwayne, Junvic, Tita Minda, tapos Ate Anjo. Kumusta ang inyong sabat? Kumusta ang inyong gabi? Praise God. Sino nakapagsimba ngayon? Sino nag-virtual na ba? Sino Ano po? Ko nagsimba. Very nice. Ang simba ngayon. So tonight may worship na naman po tayo ulit as a family, and praise God for this opportunity again. So ito po ang ating programa. Ang opening song po natin ngayon ay Turn Your Eyes Upon Jesus. Ang opening prayer natin si Tita Minda. Special number si May. Ang mag-share sa atin ng short personal testimony about God's goodness is si Kuya Vince. Tapos, wala po tayong speaker ngayon, pero magkakaroon tayo ng discussion na ang magiging leader si Dwayne. Ang title ay Compromise and Controversy Constantly. Then after ng discussion, may question and answer. Then, ang closing song po natin is He First. Closing prayer is Kuya Glenn. Then, magkakaroon tayo ng discussion about prayer focus, which is about Holy Spirit outpouring, loved ones, vision of this worship, and others. And may isa po tayong dito, memory verse, Look unto me and be ye saved, all the ends of the earth. For I am God and there is none else. Magtatagpuan ito sa Isaiah 45 verse 22. Ito po ang pagkakasunod-sunod ng ating programa at magandang gabi sa ating lahat. So are you weary and troubled? Tampu! There's light for a look at the Savior, and life more abundant. Turn your eyes
upon Jesus. What's that? Huh? Look full What's in that? his wonderful Oh, face, you're hurting and the yourself. things Oh. of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Opening prayer po natin, si Tita Minda. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, kami po ay nagpapasalamat muli at kami ay maginhawang napagdaanan ang buong sanlinggo. Sana Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at huwag niyo po sana kaming pababayaan. Nawa ang iyong Holy Spirit ang siyang manahan po sa amin upang ang aming mga gawain ay naaayon po sa iyong kagustuhan. Salamat ng marami, Panginoon, sa mga biyayang binibigay niyo sa amin at sa mga pagpapala. At nawa, Panginoon, laging kayo po ay tumahan po sa amin. Salamat ng marami. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Diyan. Tita, may gusto mo makita? Ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Iyong pagkaisipin mo, ikaw ay handang salubungin siya. Gusto ni Jesus ay makasama ka. Panahong malapit na ang pagdating niya. Umanda sa lubong. Ikaw ako tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Kay sarap manahan doon sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan. Bigyan mo ng bandage. Papakinggan. Inukutkot mo sa kanya eh. Naranasan na mong paghatian. Kung sa amang buhay walang hanggan. Panahong malapit na ang pagdating niya. Umanda na, umangat sa lubungin siya. Ako tayong lahat magkakasama. Walang mawawagaling kahit isa. Panahong malapit na ang pagdating niya. Umanda na, umangat sa lubungin siya. Ikaw ako tayong lahat magkakasama. Walang mawawala kahit isa. Ikaw ako tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Amen. Kuya Vince. Magandang gabi po sa ating lahat. Naririnig na ba? Ayan.
Sorry, wala akong headset ngayon. Hindi na ako magpapakita kasi hindi pa ako nakapagpagupit po at hindi nakapaligo. Binabati ko yung mga anak ko rin dyan sa Isabela. Salamat at nag-attend din kayo sa ating lahat po dito. Ang short testimony ko po ay siguro sa kabutihan ng Panginoon. Kasi may maalala ako na 1 year ago, February 2020, same month. Alam ko yung time na ito may matindi akong sakit sa respiratory. Last year, parang malalang ubo. Tapos nag-umpisa yun sa trangkaso. And then napabayaan, parang naging ubo siya. Na hindi ko naman siya inattend hindi ko siya pinadoktor na sakit yun. Kumbaga, ipong natural remedies lang ang inaasahan ko. No? Pero ang isa pa na nakatakot noon, yung the same time na nagkakasakit ako last year, ng ganun klase ng sakit, yun yung may COVID na noon sa China. Nababalita na yung COVID sa China noon. Although hindi pa balita sa Pilipinas noon. Sobrang malala yung naging ubo ko na yun. To the point na parang naramdaman ko hanggang sa sakit. Nag-umasa lang ako sa natural remedies. Gano'n. At sa awa naman ng Panginoon, naka-recover ako dun sa sakit na yun. Gumaling, sa madaling sabi, gumaling na bandang March, pumunta pa ako sa hospital dyan sa ACE para magpa-check up. Pero ang report ko na sa doktor Doc, actually, yung sakit ko mas malala the previous weeks, ng mga nakaraang linggo, sabi ko. Pero that time na parang nababalitaan na yung COVID sa Pilipinas Kaya yung doktor na pulmo dyan sa ACE Hospital doon napakalayo sa akin. Tapos naka-full battle gear yung mukha niya na dami, may mga mask. Tapos hindi man lang ako hinawakan. Normal sa mga pulmo talagang may stethoscope. Kakapain ka ganyan. Hindi niya ginawa yun. Tapos puro interview, puro tanong-tanong lang. Nung napansin ko na parang natatakot to na baka yung sakit ko COVID, sinabihan ko siya, Doc, actually magaling na nga ako Last week yun yung malala, sabi ko sa kanya. Alam niya, hindi ko malimutan na kanyang nireseta sa akin. Siyempre, niresetahan ako ng mga gamot, mga tipong antibiotics, ganun. Pero ang hindi ko malimutan na nireseta niya sa akin, kumain ka ng maraming gulay at mga prutas. Yun yung parang sinabi niya. At yun yung sinundan ko na parang advice niya. Parang natatak sa isip ko prutas. And then yun na nga, lumala ng COVID dito sa Pilipinas, pumasok na that time may lockdown. At that time naman naging parang maingat na sa kinakain na maraming gulay, ganyan, maraming prutas, yun lagi yung mga binibili. At alam nyo, fast forward hanggang sa kasalukuyan, parang naging practice ko yung puro gulay, mga ganyan, more on gulay, mga ganyan. At nagulat ako, mag-iisang taon na. Hindi man lang ako pa dinapuan ng sipon at malalang mga ganun na mga karamdaman. Kaya sabi ko, unlike yung mga previous years na talagang mahina na yung 3 beses sa isang taon na magkasakit ako ng mga ganun bago mag-COVID. Kasi siguro exposed sa tao, mahina yung mga kinakain, hindi masyadong yung mga masustansyang pagkain, hindi ko ba masyadong na-practice noon. Yun yung nakita kong God's goodness na may blessing sa mga bagay na nangyayari sa buhay. Yun lang, yung may share ko sa inyo ngayon. Good thing na sinabi ng Panginoon sa ating mga Sabadista na sa pamagitan ng propeta, mga gulay at mga prutas. At proven yan. Parang 1 year na may testimony ko yan na, oo nga, totoo. Kailanman hindi pa ako nagkasakit ng ubo at sipon kahit
nagbago-bago yung panahon. Kasi the previous year pa, basta nagbago yung panahon, pag taglamig o tag-init, talagang tatamaan ako niyan ng sipon. Pero hindi na ngayon itong taon na ito. Kaya ang nakikita ko lang na parang pattern nun siguro talaga yung pagkain ng mga masustansyang pagkain. Yun lamang po ang aking kaunting testimony sa gabi ito. Salamat po. Thank you for that personal testimony. Dwayne? Good evening to everyone. So hope you are okay. And before we start, shall we watch a video? As we trace back our spiritual lineage to the early centuries, we find the Christian church a maligned religion. It was not popular. Many of the Christians in the early centuries paid the ultimate price for their faith with their lives. The Colosseum in Rome stands today as a testament of this fact. Under pagan Rome, Christians but one thing was sure: the intensity of the persecution kept the church free from nominal and lukewarm Christians. If you were a Christian, you had to be all in. There was no middle ground. But in the 4th century, an event would come along that would change all of that dramatically. The conversion of Constantine changed the course of history for the whole of Christendom, and the roots of that come down here to York, England. In 306 AD, Constantine was declared emperor here. His father, Constantinus, was in Britain from 305 to 306 AD, and Constantine was with him until his death. He was then declared emperor, but it was not to be a smooth sailing. There were counterclaims to the emperorship from Licinius and Maxentius. And it was before a battle with Maxentius that Constantine felt he needed more help than just the soldiers he had, and so he sought the help of God. He believed he saw a cross in the sky and heard the words, "By this sign you shall conquer." He took this as a sign to convert to Christianity, and a major switch began to take place. Rome would go from being pagan to papal, from paganism to professed Christianity. Many historians debate the authenticity of Constantine's conversion. Was it a deep biblical conviction, or was it a political ploy to keep a divided empire together? One thing is sure, though, that after his conversion, practices crept into the church that previously had no place there. Temples that were pagan were changed to Christian. The Pantheon in Rome was changed into a Christian church, and the names of gods were changed to Christian saints. For example, Jupiter became Saint Peter, and the list goes on. While some were happy for these changes and welcomed the lack of persecution and their newfound status, there were many Christians all over Europe who resisted these changes. For them, the persecution continued as they stayed out of line with the Mother Church. These were Christians who were maintaining the pure apostolic faith that was handed down to them over the years. There were scattered groups of people all over Europe, in northern Italy, in southern France, the Celtic Church here in Britain, and in various other places. The Bible refers to them as the church in the wilderness in Revelation chapter 12, verses 6 and 14. They were not always the biggest, they were not always the largest, but God would always have a people that were true to him and that were faithful to his word. And so from this point on, two branches of the church would emerge.
the recognized, the mainstream, but the compromised church, and then the persecuted, often the smaller, but the pure church. The question for us today is, which one of these two are we a part of? May we never compromise truth for popularity. May we be faithful to God and to His word, no matter what the situation is. Okay, so ngayon po ay natapos na po yung video and may mga questions dito. At si Ma'am, ito ba si Ma'am? So, pali. And kung sino na lang yung pwede si Kuya Glenn or si Kuya Junvic, may mga questions at nandito si Tita Grace, siya yung atas doon kanina. So, yun yung mga tanong. So, yung question number 1, what is the danger of compromise, just what like Constantine did with pagan culture to Christianity? Tita Grace? The danger of compromise. I think yung define siguro muna natin yung compromise. Kung ano yung term nito na anong ibig sabihin nito. Pakipagkasundo sa ibang Kuya Glenn? Pakipagkasundo sa ibis na sa Panginoon lang. Okay. Ibig sabihin, makikipagkasundo ka sa ibang salita. Imbis na salita ng Diyos, yung Diyos lang yung susundin mo. Meron pang ibang susundin, makikipagkasundo ka dun sa ibang panig. Imbis na sa Panginoon lang. So ngayon, kung nagkakaroon ng pagpasok ng ibang paniniwala, nagkakaroon ng tinatawag na apostasy sa loob ng church. Kasi napasukan ng ibang paniniwala, tinanggap mo. Hindi naman dapat. Nakukompromise ngayon yung paniniwala na nasa iyo, ibinigay mo. Oo, tama. So, kanina yung video kung nakita nyo sa unang part, dati is yung Christian, napaka-pure yung truth na galing sa kanila. Kasi galing sa mga apostles yun, apostoles. Pero dahil yung Roma, sila yung ruler noon, talagang gusto nilang mag-conquer yung world. Ang karamihan na i-conquer nila ay yung Christian. Pero yung religion nila is mostly pagan. May marami silang Diyos, gods, di ba? So yun yung naging problem nila yun. Paano natin i-conquer itong mga Christianity? So yun yung kanina si Constantine, di ba? Siya yung naging emperor noon noong 312. Parang may nakita siyang krus. Ganun. Ito yung parang ginawa niya na sinimbolize. Parang apparition yan eh. Parang
sinabi niya sa mga Christian para ma-convince niya na nakakita ako ng krus, ganun. Yun naman yung parang isang tactic niya na para Parang i-conquer Christian pa sila. rin. Ginamit niya yung religion para maging Para kasama makapasok. o makapasok sila. Pero yun, yung religion niya, yung mga temple nila, kinonvert nila to Christian na temple. Pero yung mga pagan na mga gods nila, di ba? Kinonvert nila doon din. Parang kinompromise nila. Hindi nila inalis yung dati nilang beliefs, pero pinagsama-sama nila. Gaya yung sinabi kanina, yung Jupiter na Diyos nila, ginawa nilang Saint Peter, di ba? Kaya yung mga Diyos, iba pang mga Diyos, yung mga dami yan, si Mercury, si Athena, yan yung mga Greek gods, pinagsama-sama nila at pinalitan yung mga names ng Bible, gaya din yung Saint John, meron doon yung mga statue nila. So, Mang, so itong first question, what is the danger of compromise, just what like Constantine did with pagan culture to Christianity? Dito na ba si Mang? Or Tita Grace? Baka may wala idea na. ka? Or anyone, kung may gusto, mag-jump in lang kayo. Kung gusto niyo mag... Yung dati kasi, yung compromise kasi na tinatawag, ganyan eh. So, sa panahon natin ngayon, paano ngayon yan mai-relate? Halimbawa, di ba sa atin, wala tayo spiritual sa music. Hinaan mo yung radyo. Pero minsan, napahaluan natin yan ng old music. Kahit sabihin yung mga classical music, bawa na lang yung mga yung gadgets natin. Isa sinasabi natin, Facebook kami, ganto-ganto. Pwede naman kasi hindi naman Sabado eh. Minsan nagiging katwiran natin eh. Hindi naman Sabado ngayon eh. Pero, halimbawa, naabot na tayo ng 2:00, wala na tayong time sa pagbabasa ng Biblia. Minsan yung mga idea ng mga worship na i-compromise natin. Na sinasabi natin, hindi ba ang alam ng ito? Ganyan. Diba? Ganon. Nakakapasok yung kaaway. Yung mga dapat na mga basic na ginagawa natin para tayo ay maging malakas sa ating pananampalataya, ayun nawawala. Minsan na i-compromise natin pagdating sa mga natin, trabaho natin, sa mga ambisyon natin sa buhay, mga nag-aaral, sa mga pangarap sa buhay. Doon na i-compromise natin. Which is na kung uunahin natin yung Panginoon Diyos, may bibigay at kaya rin naman ng Panginoon na ibigay sa atin ng Panginoon. At saka, isa lang naman ang paraan ng Panginoon Diyos para tayo ay mapalapit sa Kanya. Tayo ay magtiwala o lumapit sa Panginoon. Minsan pag tayo nakakaranas ng mga problema sa ating buhay, na i-compromise natin. Sa pag hindi tayo makahanap ng trabaho, na i-compromise natin yung pananampalataya. Sa Sabado, hindi na tayo nagtitiwala sa Panginoon, gusto na tayo manalangin. Mga simple lang yan. Sa panahon ng mga paano na i-compromise? Pag may mga kalaban yung mga Israel, yung Judah, imbis na lumapit sa Panginoon, saan lumalapit? Lumalapit sila sa mga ibang mga bansa na nakakatulong sa kanila. Ay ng Egypt. Imbis na sa Panginoon. Kaya nagkakaroon ng apostasy. Nagkakaroon ng abomination. Nawawala yung tunay na pagsamba sa Diyos. Dahil sa mga pagkukompromise. Yun yung danger niya. At hanggang siya hindi ka na bumalik sa Panginoon. Yun yung pinakamahirap eh. Kagaya dati si Haring Asa, yung nabasa ko, nakipagkasundo siya kay hari ng Syria.
doon, ayaw ng Panginoon. Sabi ni Hanani, yung prepuetan si Hanani, ayaw ng Panginoon. Dapat ikaw umaasa sa Diyos. Hanggang siya binigyan siya ng ketong doon sa paa niya. Ibig na siya lumapit sa Panginoon, tumakbo ba siya sa mga pisisya nang siya namatay. Nakakatawa sa pagkompromisyo. Minsan once ka lang nagkompromisyo, nagiging tuloy-tuloy. Nagiging tuloy-tuloy na hanggang siya ikamatay mo na. Kinukompromisyo mo na yung pananampalataya mo. Ayun yung danger niya. Kagaya niyan, Constantine and pagan Christianity, nagtuloy-tuloy na hanggang sa pagdating ng Panginoon Diyos. No, yung pag-keep ng Sunday hanggang sa pagdating na yun ng Panginoon. No, hanggang sa mark of the beast. Ano na ng mga mahirap. Kaya huwag niyo i-compromise yung ating pananampalataya, yung ating paniniwala sa pansamantalang mayroon ang mundo na ito. Dami po. Amen. So, Pwede ring mag-share. sige. Kasi dati ko din yan eh. Question ko din yan. Dapat talaga kasi may basis tayo truth or absolute truth. We should believe in absolute wrong and absolute right. Ang danger ng compromise kasi once na nag-compromise ka, yung truth pwedeng pag nag-compromise ka, magiging slightly truth at saka slightly wrong. Yung wrong pwedeng magiging right na rin to somebody, which is nakikita ko ngayon na parang ang dami nang nagpa-follow sa ganun na trend or possibilities with na talaga yung absolute truth hindi na napapansin or parang hindi na talaga truth sa kanila, kundi pwede ko palang i-twist off for this para sa aking benefit, ganon. Yun yung danger ng compromise. Ayun, napaka-delikado as a Christian kung alam mo yung totoo tapos nandito ka tapos hindi masyadong malakas yung grip mo with your faith. Doon ka talaga slowly na nakukuha to compromise with your faith. Ay. okay. Para sa akin yung compromise din palubi. Ihalo mo. At sa pakikihalo sa hindi mo kapareho, meron kang kailangang i-give up o yung kung ano yung pinanindigan mo ngayon, kailangan mong i-give up yun at hindi ka lang basta nag-give up. Para makihalubilo ka o makahalo ka dun sa opposite sa yung pinaniniwalaan, kailangan mo rin tanggapin kung ano yung meron sa kanya. Parang yun yung nakikita ko na compromise. So, in other words, yung compromise, nagre-result yan ng unity na nawawala yung purity. Kagaya ng nangyari sa mga Christians noon na dinevelop nga ni Constantine. Mayroong mga inalis nila dun sa mga original na mga paniniwala na ang kapalit noon, pagtanggap din naman sa mga dating hindi nila pinaniniwalaan. Kaya nagkaroon ng paghahalo nung pagano at nung mga Kristiyano. At ang result nun, hindi na pure, hindi na dalisay, na bagay na ayaw naman ng Panginoon pala ng ganun. Para sa mga bata, yung compromise,
yung halimbawa, binilin ka ng nanay mo na huwag mong gawin ito. Ngayon, nung pumunta ka sa kaibigan mo, sinabi ng kaibigan mo, magsama tayo. Gawin natin yung bawal na sinasabi ng nanay. No, kaunti lang naman. At ikaw naman, pumayag. Mga bata, pag ganun, yun yung compromise. Hindi mo sinunod yung kagustuhan ng nanay mo o magulang mo para lang mapagbigyan mo yung kaibigan mo na masama yung itinuturo sa iyo. Amen. So thank you. Ang sagot ko naman dyan, yung nagko-compromise, yung false at saka true, pinaghalo mo. Yung hindi ka tumindig dun sa talagang totoo. At nagsasubmit ka kahit hindi naman totoo at hindi naman yun talaga ang dapat mong sundin. Yung nagsosurrender ka na dun sa mga patakaran nila. Kahit na merong false na naihalo dun sa true. Yun ang sagot ko dyan. Amen. So question number 2. What happened to those who did not want to compromise the truth with the traditions and error, like the Celtic Church? How can we stand persecution if truth will be required to give up for tradition? Ang sagot ko dyan, kung hindi ka naghanda, nagbasa ng Biblia at hindi ka nag-research sa Bible, the Word of God, at hindi ka naghanda, nag-prepare, kagaya ng 5 virgins na wise. Siyempre, magiging hindi handa yung iyong sarili sa magaganap na persecution. Hindi ka maninindigan sa iyong faith at doon susuko ka na hindi ka manindigan sa iyong pananampalataya. At kung ganon, susuko ka dun sa mga taong magpe-persecute. Hindi ka na maninindigan sa iyong faith. Pero kung handa ka at tunay ang iyong paghahanda, kagaya ng mga nagwa-watch and pray sa maaaring mangyayari sa mga susunod na mga panahon na we are facing now, the times of trouble, then ready ka kahit anong mangyari sa iyo, kahit ma-persecute ka, basta you stand for the truth, because God is preparing you eternal life. Yun ang iyong reward kung ikaw ay titindig sa iyong pananampalataya. Tita Grace? Ako? Yes po. Yung question mo, ano yung nangyayari dun sa ayaw mag-compromise? Yung Celtic Church. Yes po. Meron ngang persecution. Ipe-persecute yung ayaw mag-compromise. So, what do we do in order to stand persecution? Yun sinabi ng mama mo na we should be grounded with God's word. Yun lang yung at saka practice. Kasi kung alam mo nga yung katotohanan, di mo naman you do not put into practice, wala ka ring you won't be strong enough to para mag-stand ka for the truth na hindi ka mag-compromise sa kanila. Yes po, tama. Ito yung Celtic Church is one of yung hindi sila naki-compromise sa ginawa ni Constantine na pinaghalo. Niretain nila yung pure
house nila and dun sila nagsamba. And yung pinalaunan na yon, maraming mga Protestant na paglaki nila, kung basahin nila yung Bible, hindi akma sa mga ginagawa na ng simbahan noon. And doon sila nag-protest. Kaya dumating tong si mga Martin Luther, Wycliffe, Zwingli. Parang yung Celtic Church, yung binabanggit sa Revelation na yung church in the wilderness. Parang mauulit yan sa remnant, Yan. di ba? Yun yung mga sa Revelation 12 verse 16 po na dahil sila ay pinersecute, dahil sila ay sinunog, pinapakain sa mga lion or sa pinaglalaban nila as gladiator, yung mga isa to sa Celtic Church, yung mga Waldensians, nagsitakas sila, nag-hide po sila sa mga cave para makapag-worship pa rin sila sa Diyos nila ng tama na wala yung mga... So parang yung nag-persecute ng mga Celtic, Papal Rome na yon, hindi na pagan. Papal Rome. Yes po, Papal Rome na. Christian Rome na yon. Kasi yung rulership nila ng una, pagan Rome. Pero dahil hindi nila capture tong mga Christianity, kinonvert nila tong naging Papal Rome. Kaya yun yung rulership nila hanggang ngayon. Kaya napaka-powerful ng Rome noon dati na Dark Ages noon. Kinonvert nila yung mga hindi sumusunod sa kanila. At natapos lang yung kanilang striktong pamahala nung 1798 nung si General Bercher ay capture nila. Pero ngayon nag-start naman na Papal Rome. Ayun. So, may iba pong dagdag sa question. Pero ang ano ko diyan, we are facing the last day events of this world. Kaya tayo dapat maging handa, maging zealous tayo at vigilant sa pagsasaliksik sa katotohanan para handang-handa tayo sa maaring mangyari, na we must stand with our faith for better or for worse, dahil ang reward naman natin eternal life. May dagdag lang ako ng konti. Tama yung sabi ni Ma'am. Parang how can we stand persecution, sabi niya, if truth will be required to give up. First talaga na step siguro is alamin kung ano yung truth. Kung may questions pa tayo, like for me in the past, may questions talaga ako regarding kung ano ba talaga ang truth. At talagang kailangan talaga ng pagsasaliksik ng, for example, kung may question ka about the existence of the Bible and existence of God. Sa akin ngayon, nagsasaliksik ako about world history at mas na-prove ko yun na talagang totoo talaga ang na may Diyos at saka doon pa lang sa world history na isa lang yon na proof na ang sinusundan natin ngayon na Kristo ay ang totoong Kristo na siyang magbibigay ng second coming. Thank you. So question number 3. What are the ways to not compromise truth for popularity? And how can we be faithful to the word of God no matter what the circumstances are?
Ma'am? So before nga yung hintayin natin si Mang sa answer niya, si Tita Grace muna. Ano yung question? What are the risks? What are the ways to not compromise truth for popularity, and how can we be faithful to the word of God no matter what the circumstances are? Hindi ko maintindihan. What are the risks kung hindi ka mag-compromise sa Popularity, pagiging sikat. Ano na, Titin? Compromise mo sa pagiging sikat. Kilala. What are Popularity. the ways to not compromise truth for popularity? And how can we be faithful to the word of God no matter what the circumstances are? What are the ways To not Paraan. compromise truth for popularity. Popular ka pala, Nay. Isipin ko Ano daw muna. yung ways na hindi tayo mag-compromise, hindi natin i-compromise yung truth for popularity? Siguro, wag kang mag-aspire sa pagiging famous. Parang ganon. Huwag kang matuwa sa pagiging popular. Yung parang Ang mag-artista. avoid mo na para lang masabi na in ka, kahit na hindi tama, sumalib ka. Parang ganyan. Siguro, Isang way, wag tayong lumapit sa tukso ng pagiging, ewan ko, hindi ko ma-explain. Ganito yan. Kasi sabi sa akin ni Kuya Vic, nung siya nabubuhay pa, dati daw, siya yung pararangalan na hindi ko alam kung elder, yung sa buong North. Pinakamahusay na elder o pinakamahusay na layman doon sa North. Ngayon pinapatawag siya doon sa araw ng Sabat. Magsisimba, bibigyan siya ng award. Ang sabi ni Kuya Vic, ba't ako pupunta doon? Baka mamaya pag kinuha ko yung award, yung papuri, imbis na sa Diyos, mapunta pa sa akin. So dapat ganun din, no? Yung papuri dapat ibinibigay natin sa Panginoon, hindi sa atin. Kahit na lamang halimbawa sa simpleng mga speaker, ganun, no? Hindi dapat ganun, ibinibigay natin sa lahat ng Panginoon. Accomplishment, pagdating sa simbahan, maging kang leader, maging kang ganto-ganto. Sa Panginoon mo lahat ibibigay. Kasi marami nang nabiktima doon si Satan. Naging popular itong si David, no? Tinigyan niya yung kalakasan ng kanyang mga sundalo. Hindi nagustuhan ng Panginoon. Kahit yung kanyang si Joab, hindi rin nagustuhan. No? Maraming magano na dadal sa panahon ni Hezekiah, no? Pinakita niya imbis ng Panginoon yung maluwalhati. Nakita niya yung kanyang kaharian, yung kanyang mga nagawa. Ganoon. Patingin doon sa popularity na yung Panginoon yung mapuri. So, lahat ng mapuri, pasalamat, bigay na sa Panginoon. Lahat ng mga sa Panginoon lagi. Kaya si Pacquiao, lahat ng naabot niya sa buhay niya, sinasabi niya, binigay ito ng Panginoon. Ganoon. Kaya nag-i-stay humble pa rin. Hindi yan. Laging itinuturo yun. Ayan, paano naman tayo magiging tapat sa salita ng Panginoon sa panahon ng circumstances? Sabi ni Elijah, kung panahon siya ay na-distress sa kanyang buhay, nagtago siya, pinapapatay ngayon siya ni Jessica, nagtago siya doon sa kuweba. Nung hinarap siya ng Panginoon, doon niya natututan na sa panahon ng circumstances,
ay importante yung pagtitiwala sa Diyos. Nanatili pa rin pagtitiwala. Kasi yung mga pag hindi mo kinompromise yung pananampalataya, talagang persecution. Yung panahon na yun, pinatay yung lahat ng mga propeta. Yung panahon na. So siya ay tumakbo dun sa kuweba sa panahon ng distressful time, ng weariness. No? Sabi natutunan niya na dapat ay magtitiwala sa Panginoon. Ano mangyari sa atin? Isipin natin, itinuturo ng Panginoon na tayo ay magtitiwala sa Kanya. The more na nararanasan natin yan, the more tayo dapat nanalangin sa Panginoon, the more tayo nalalapit sa Diyos. Puro sa Panginoon lahat. Eh mangyari kasi sa atin, pag nagkaroon tayo ng problema, solusyon agad. Diba? Eh hindi naman sinasabi na gusto, ayoko ng solusyon. Gusto ka ng Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon, lapit tayo sa Kanya. Titiwala tayo sa Kanya. Hanggang sa Panginoon yung una. Para ano man ang mangyari sa atin, no? Parang mga officer ng mga sundalo, may contact tayo doon. Alam ng mga official, pag may nangyari sa atin, nakakonekta doon. Kuha mo siya ng bagong ano. Ayaw niya kasi. Naman ang mangyari sa atin, ang Diyos ang bahala sa atin. Ayaw niya ng. Hindi tayo nagdadalawang isip na ganito nangyari sa atin. Ganito. Amen. Eh kung mawala naman, tama yung sinabi ni Tita Dal, mayroong buhay na walang hanggan. Amen. So, Punta natin pananampalataya natin. Panalangin natin sa Diyos. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Ganun. Amen. So, ang suma total niyan, makasingit ako, is trust and obey. Di ba? Trust and obey God's word. Yun lang. anyone Siguro else? dito yung popularity is majority. Yun yung pagkakaintindi. Oo. Yes. Gusto kong maidagdag din dun sa mga sinabi niyo. Yung practical example ngayon. Alam niyo yung pagngilin ng araw ng Sabat, hindi yan popular. Ang popular ngayon na pangilin yung Sunday worship na nag-originate nga yan kay Constantine. Diyan nag-umpisa yan yung pangingilin ng unang araw ng isang linggo. So ngayon sa question na bilang mga mananampalataya ng katotohanan, paano natin na hindi yung kompromiso yung katotohanan kapalit ng nung sikat ngayon na pananampalataya kagaya ng pagngilin ng linggo? Paano pa rin tayo maging faithful sa salita ng Diyos kahit yung mga circumstances ay hindi umaayon sa atin? Well, syempre, tumayo pa rin tayo sa katotohanan. Yung simple na pag-keep natin, pagpunta natin sa church, hindi kaya pag-recognize natin na Lord, ito ang katotohanan, ay isang paraan yan Pero mas maganda pa pala na yung ating paraan ng hindi pag-compromise ay yung active na part, yung talagang ipangaral natin sa iba na ito yung totoo talaga. Siyempre, handa tayo diyan na maging kokontrahin tayo. Kaya minsan pag nanonood ako ng mga magaling sa mga aral natin sa Sabado, pagdating na ng Sabado yan, puputaktihin yan ng mga puro negatibo na galing sa mga ibang mga sekta. Kasi nga hindi popular kumbaga karamihan ay talagang nangingilin sa linggo na araw. Pero kahit ganoon, sige lang, tumatayo pa rin yung mga aral natin, magpangaral yung katotohanan. Kahit yung iba, minsan nga minumura na sila, ganyan. Hindi kaya kung ano-ano yung mga sinasalita sa kanila na
hindi daw nakakaintindi ng Biblia yung ating mga mangangaral. Ganun yung turing sa atin ng mga nagkikip ng araw ng Sabado. Isa yan sa mga pinakamahalaga na issue sa kahuli-hulihang panahon, yung Sabat. Kasi nga hindi yan naging popular na dahil tinabunan yan ng katuruan ni Constantine dahil sa kompromiso niya. Na noong araw, para makumbinsi ni Constantine yung mga pagano na nangingilim sumasamba sa mga araw, sumasamba sa araw. Ginawa ni Constantine, inilipat niya yung Sabado na pangilin papunta sa Linggo para maakit niya yung mga sumasamba ng araw ng mga pagano. Ngayon, pagdating naman sa mga pagano, dahil madali na sa kanila maging Kristiyano kasi dala-dala pa rin naman nila yung pagsamba sa araw na yun nga yung tinalagang Sunday o yung Sun, Day of the Sun, ay talagang dumami, naging popular ngayon tuloy yung Christianity. Yung Christianity na dating pure, na hindi masyadong marami kasi nga pure siya, ay biglang dumami dahil sa mga kompromiso na yan. Yung pagkakalo ng mali sa kutuhalan. Ito yung challenge din sa kapanahunan natin. Kailangan natin tumayo kahit hindi popular yung ating pananampalataya. Yung hindi popular, hindi karamihan. Pero ang mahalaga dito, ito yung kagustuhan ng Panginoon. Ito yung inaprobahan. Yan lang yung aking may share. Okay, thank you. Sabi nga sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Sabi ni Kristo, no one comes to the Father except through me. So yung truth na yon ay si Jesus Christ. Walang iba. So lahat ng sinabi niya dito sa mundo, sa Biblia, ay katotohanan lahat yon. At ang tradisyon or utos ng tao, mas angat yung utos ni Kristo kasi yun yung absolute truth. At paano natin masaliksik yung truth or si Jesus Christ? Sabi sa John 5 verse 39, search the scriptures for they are the one that testify of me. So meaning, kailangan natin i-search talaga. Hindi lang yung read. Magkaiba yung read saka search eh. Ang search talagang dinidig mo or nagbibigay ka ng effort or diligent na pag-study. At hindi ka lang nakikinig sa mga sinasabi ng mga tao or yung mga preacher or ganon. May sariling study ka para hindi ka ma-deceive. At sabi nga doon, si Kristo, kapag sinesearch mo yung Bible, si Kristo yung makikita mo doon at walang iba. So yun ang ating ending ng kung wala na, dito na yung magtatapos yung discussion natin. Maraming salamat. Ay, di ba may closing song pa? Dwayne. For our closing song, let's all sing Seek Ye First. Pangungunahan ni Tita Minda. Walang copy? Ay, ito na. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. As in
shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. Hallelujah, hallelujah. Closing. Tayo po ay manalangin. Dakilat makapangyarihan namin Panginoon Diyos, sa aking dalangin po sa inyo, Panginoon. Ito pong aming pong naging discussion, Panginoon. Ngayong pong gabi po na ito, nawa, Panginoon, ang aming pong mga natutunan ay aming pong maitanim sa aming puso at isipan. Ito nawa ay aming pong mai-apply sa aming pong buhay. Nawa dakilang Diyos, sa pamagitan ng aming pag-aaral ng inyong pong mga salita, Panginoon, ay lumakas ang aming pong pananampalataya po sa inyo. Nung pong mga salita, Panginoon, na siya pong ibinibigay po sa amin, nawa ay amin pong gamitin ang iyong salita bilang standard, Panginoon, ng aming pong pananampalataya. Ang lahat na ito, Panginoon, ay aking dinadalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. 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 Ayan, tapos na po ang ating worship. Hey. Hoy, Oh. May aso ako dun ah. may aso ka? Oh, dalawa. Akin na yung isa. Ah? Akin na yung isa. Ano kulay? Lahat mo muna. Yellow o red? Red. Ah? Red. Valentine's eh. Meron doon dalawa. Ako, pusa. Penge. Ha? Meron pa doon, 10 yun eh. Pinapadala nga sa akin lahat eh. Ang may-ari si Father Okol. Father. Ayos yung men.